avoid yung paper trail is precisely because pinoproteksyonan po natin yung ating mga assets, yung ating mga informants. And these documents, pag ito po napunta sa mga kamay ng kalaban ng Estado, nabubuo na po. Kasi sa ano po kasi sa intelligence, meron po tayong tinatawag na raw information po yan, makutanggap nyo una, ipoprocess po yan, dadaan po yan sa production. Ang mga kalaban po na Estado, nagpa-practice din po ng tinatawag natin na intelligence cycle. So nagagamit po nila yan at na-analyze nila yan. At nagkakaroon from that analysis, makakaroon po sila ng conclusion kung paano po nila maka-counter yung mga measures or yung mga activities ng ating mga intelligence operatives and informants. Kaya po yung pong sinasabi na yung hindi naman importante kung anong buti kaya yun nga po yung sinasabi natin, we don't want to compromise, in other words, yung situation on the ground. Kaya po ganun yun. At saka yun po, maliwanag naman po dun sa Joint Memo Circular 2015-01, yung exemptions. Hindi po kailangan naman na i-detalye lahat nung nangyayari on the ground. Kaya nga po meron meron po tayong case operational plan or COPLAN. Nandun po yung mga detalye na hinahanap nila. Pero ito po kasi, depende rin po kasi sa security clearance para po makita po ninyo. Pero for purposes of auditing, klaro naman po ang 1015-01 na memo circular. Meron pong mga exemptions, procedures dun sa impeachment trial kahapon. If you would analyze, especially kung gagamitin mong reference yung sinasabing joint memo circular for the proper disposition or processing ng mga confidential or intelligence funds, makikita naman natin na compliant ang OVP. Of course, merong mga findings but it does not necessarily follow na violations na yun. Kaya nga binibigyan ng notice kasi for them to correct yung mga posibleng nakita nung auditor na mga discrepancies dun sa kanilang nire-report. Opo. Bilang dating opisyal po ng pulisya, Colonel, papaano ho ba ninyo para sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan ginagamit noon yung confidential funds na ito? Well, dalawang klase kasi yan no? When you talk of confidential funds, ito usually yung mga pondo na binibigay sa mga civilian agencies ng government. For example, mga LGU, meron yan. Sa military or sa uniform services naman, sa PNP, sa AFP, ito yung tinatawag na intelligence funds. Almost the same, may similarity sila. Pero ito usually, ginagamit kasi ito sa maraming bagay. Like for example, information gathering, itong tinatawag natin na pag-address ng mga criminal organizations, terrorist activities, basta pertaining to national security, yan usually yung pinagagamitan yan. Ginagamit din yan para sa pagbibigay ng reward system dun sa mga informants natin. Very critical ang role pagdating sa intelligence gathering. Opo. At paano po ninyo nababalansin noon, Colonel, ang lehitimong operasyon ng laban po sa mga kriminal at doon naman sa sinasabing dapat maiwasan yung maling paggamit, yung maabuso, Colonel, yung pondo nga nito? Yun nga po, banggitin ko ulit, yung pong joint memo circular, doon po yung gumagabay. Yun yung sinusundan natin for the proper liquidation nitong mga intelligence funds na binibigay sa atin. Meron po dong mga specific na guidelines. Hindi lang po ako masyadong privy doon sa mga exact provisions, pero nabasa ko po yun at yun po yung pinagbabasihan natin. So, kung ang magiging question po is yung proseso ng paggamit ng pondo,
meron po tayong sinusunod, which is ito nga po, itong memo circular na 2015-01. Sakop po niyan ang DND, Department of National Defense, ang DILG, tapos yung mga operating units po ng AFP at saka ng PNP. As far as sa ground naman po, o yung tinatawag natin na dun sa ground operations, usually po kasi pagka ganyang utilization ng mga intelligence funds, talaga pong ano yan, kadalasan cash basis yan eh. Ganyan po ang transaction sa baba. Precisely because unang-una, ayaw po natin na magkaroon ng trail for the purpose ng security ng ating mga operatives, yung mga ating pong mga ahente. At the same time, yun din pong mga informante natin. Opo, opo. Pero sa paliwanag po ng witness na si Attorney Roderick Cuamil, Colonel, ang sabi niya, hindi daw pinahihintulutan o disallowed sa ilalim po ng COA Joint Circular Number 2015, yung nabanggit po niyo, -01, ang pagbili ng mga karaniwang bagay tulad ng gamot at pagkain. Dahil nabanggit po niya ito, na karaniwan pong ginagamit ang confidential funds at ang naturang pondo umano ay eksklusibo lamang dapat para sa intelligence gathering at operasyong panseguridad. At sinabi rin po niya na idiniklara ng OVP na ang mga gamot na ito ay ginamit bilang rewards o pabuya. Ngunit walang isinumiting sapat na dokumento daw. Ano mong reaksyon po ninyo doon, Colonel? Tama po, no? Yung pong mga yung pong sinasabi na proseso ng pag-liquidate na ibulsa or whatever. Napakadali pong mag-akusa eh. Unang-una, ang naging conflict na po doon sa statement nung ating witness kahapon was that nagsalita siya na it's only the Office of the Vice President na meron daw now na merong confidential funds, when in fact meron din pala yung previous VP during yung term ni Vice President Jejomar Binay, meron din palang confidential funds pero sabi niya wala. Secondly, nakita naman natin public record yan, yung I think it was almost 4 billion confidential and intelligence funds ng Office of the President. Question is, bakit parang nakatutok tayo doon sa isang opisina lamang na napakaraming gumagamit ng confidential funds sa kanilang mga agency, pero it's only the Office of the Vice President which is being singled out. Dapat hindi selective yung ating ginagawang pag-iimbestiga. Dapat kung sinasabi natin na merong misuse ng confidential funds on the Office of the Vice President, well, of course, dapat tignan din natin yung ibang agencies or government offices na meron ding mga confidential funds. Especially itong Office of the President, malaki ito, 4 billion. So dapat tinitingnan din nila yon para maniniwala tayo at makukumbinsi nila ang taong bayan na ang ginagawa natin talaga is for transparency and accountability. Hindi yung nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na political targeting. Meron tayong tinitingnan at tinititigan. Opo. Sa inyo po pagkakaalam, Colonel, maliban po dito sa pinagdedebatehan na joint memorandum circular, meron pa po bang batas sa tingin nyo po na nakakasaklaw ukol sa confidentiality, mga sikretong mga impormasyon na mahigpit talagang ipinagbabawal? Batas talaga, hindi kagaya nitong JMC na pinag-uusapan po natin, Colonel. At alin ba ang tingin nyo pong mananaig? Maneneglect ba yung mga batas if meron man? Kumbaga mas mangingibabaw itong JMC kumpara doon sa mga existing na batas, kasi merong nabanggit po kahapon si Attorney Powa ng Depensa sa Revised Penal Code at maging yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Colonel. Opo, tama po yun.
Kung kung mapapansin po natin, lahat naman po na ginagawa na memo circulars or department circulars, ito po ay nakaangkla doon sa mga existing na mga batas natin. So, kung yung question po na which is higher, of course the law of the land. For example, yung itong mga Republic Act or presidential decree or the revised penal code. Yan syempre supreme yan sa ano. Pero the most is of course is the constitution. But when you talk of memo circulars, syempre mas mataas ang mga national laws enacted by the House of Congress. Pero yun nga ang sinasabi ko na memo circulars are kumbaga naka-ano yan naka-align dun sa mga applicable laws para dun sa kanilang creation. Kaya wala naman tayong na mga siguro memo circulars na inconsistent. So pagka nagkakaganon, of course, we go to the courts. We question or we find out kung ano ba to, unconstitutional ba to o tama ba itong mga circulars na nilalabas na ito. Opo. Colonel, dito naman po tayo sa paggamit ng alias, pseudonym, o AKA sa subject ng confidential funds. Ito po ba'y ipinagbabawal o bahagi pa rin ng confidentiality para makakuha, maka-purchase, maka-solicit ng information na mahalaga para Yan po yung sinasabi natin na kalakaran po yan sa operations, sa intelligence operations. Talaga pong hindi po tayo gumagamit ng actual identity ng tao except for documentation purposes, which is yun nga po, meron yan security level Nandun po yung true identity o yung pagkakakilanlan dun sa tao. Pero as far as sa operational aspect po, talaga pong nakatago po ang mga identity at ginagamitan po natin ng aliases or pseudonyms. In fact, even kami po, during our time, meron po kaming mga code na sinasabi na kami kilala namin kung sino yung mga yon. Pero yun nga po, compartmentalized kasi yan So normal po yun sa kalakaran talaga sa mga intelligence operations. Normal po ang merong mga aliases. At ang purpose po ay yung pagtatago po ng identity is not to evade, again I would repeat, is not to evade accountability. The idea or the wisdom ng paggamit ng pseudonym or aliases in intelligence operations is to protect yung safety and security both nung operatives and yung mga informants. Colonel, meron din po ba kayong experience? Kasi nakausap ko last time, nakapanood din namin last time si General Kita. Meron din siyang experience na talagang nung nabulgar yung dapat confidential na identity, yun nga, yun ang naging subject at napuruhan. Meron po ba kayong experience na nakakatulong sa inyong intelligence gathering, nagbibigay ng mahalagang impormasyon, tapos kalaunan nabulgar ang kanyang identity at siya po ang binalikan talaga para ma-establish lang talaga natin bakit ganito yung nature ng paggamit ng confidential fund? Medyo malungkot po yung nagkaroon po tayo ng ganyang experience sa kasawayang palad po itong ating informante. Isa po siyang isa po siyang di ko na po kung saan yung specifics, pero isa po siyang how do you call this, RR, what we called a rebel returnee. And he was working at that time as a barangay tanod. Sa kasawiang palad, meron po kasi kaming mga naging operation nun na which resulted in the capture of isa pong
commander na medyo prominent po siya noon yung time na yun. So na-expose po yung aming informant na yun, yung Barangay Tanod. And yun lang po, siguro a month or two after nung ako na-transfer na ng assignment, sunod-sunod po yung naging operations ng mga ah, kalaban po natin. At sa kasawang palad, kasama po yung ating informant na ito na kanilang tinarget at na-neutralize nila. Opo, so ganito kahalaga. Ito ang rason kung bakit dapat manatiling confidential. Pero sa narinig nyo po, sa assessment nyo po, sa ilang araw po na pagharap po ng taga-COA sa Senate Impeachment Court, meron bang question doon sa kumbaga mabigat na basehan na merong mali sa ginawa ng confidential fund, or ito lang talaga ang naging kalakaran? Meron pa naman pwede pa naman niyang ma-resolba? Masyado lang mabilis yung sa auditing kasi nga maraming nakakapansin, parang itinaon pa nga doon sa mga pagdinig para magmukhang masama ang pangalawang Pangulo, Colonel. Kasi napansin din natin nung pagtatanong sa kanya, like kagaya doon sa paggamit ng mga codes, hindi naman talaga ganun yung yung reaction niya sa na, uy, hindi yan, bawal yan. Parang walang ganun na reaction, Colonel, na parang nagpapatunay ba na ito talaga ay matagal ng karakaran sa paggamit ng confidential fund. Yun nga po, no? Kasi po ang ang natin, I might sound biased, pero I'm trying to analyze po yung impeachment process, especially yung nangyayari ngayon na dun sa my confidential funds. Inaway ko po yun tinitignan ko yung actual na nangyayari sa ground sa amin nung araw. At saka ito pong binabanggit itong witness ngayon na alam naman po natin na kanya-kanya po tayong field of expertise. Pero yung pong mga ibang di-discuss nila, of course, it may be required by law, but some of them also have exemptions na ini-specify naman din po doon sa mga issuances ng ating government agencies na involved po dito. Ang nangyayari lang po kasi parang yun nga po, parang nagkakaroon ng yung targeting ang nangyayari. Meron silang agenda na nakakalimutan na po natin na ang purpose ng ginagawa nila is really yung accountability of public officials. Pero dito po makikita natin merong may theatrics. May mga may mga palabas. Like for example, nung dinala, nakita niyo po yung nung they were bringing in their supposedly evidence na ang lalaki nung box, na ang lalaki ng signages na confidential funds, and one guy also has had to stop and had the media, the press to take a photo nung box. Tapos yung pong mga yung mga I won't how would I call it? Parang unusual yung mga ginagawa nila. Yung parang yun nga po, may theatrics na I've been nakaka-attend naman po ako ng mga hearing actual hearings, pero hindi naman po ganito na parang parang ginagawa nilang telenovela. Opo, Sad to say. Opo. Pagdating po sa national security, sa concern natin sa national security, delikado po ba itong ginagawa nila ngayon, lalo na dito sa talagang pag-question sa confidential at intel fund? Maaari ba itong makaapekto sa kabuang operasyon ng atin pong gobyerno, lalo na doon sa pagkuha ng mga impormasyon na makakatulong para maprotektahan po yung ating gobyerno, ang atin pong bansa, considering marami din pong ahensya ng gobyerno at malalaki pa yung kanilang confidential fund? Para ba itong
at ang ginagawa masama ba sa ating gobyerno sa kalaunan? Tama ka dyan, Brother Jade and Admar. Yung pong paghahanap ng accountability ay hindi po mali yun. Tama po at yun po ay dapat ginagawa ng ating mga kinauukulan. Pero yung pag-i-expose, ito pong mga how do you call this? Yung parang hinihimay-himay natin yung mga specifics. Napakalaki pong epekto nito sa ating national security kasi na-expose po yung ating yung ating procedure at yung ating mga proseso na pwede pong i-exploit ng kalaban ng Estado. Pag nakita po nila yung mga flaws, yung mga gray areas ng proseso, pwede na po nilang i-exploit yan. Which will in turn weaken yung stance ng ating national security. Nakakatakot po ito pag ito po ay lagi nating hahayaan at pababayaan po natin. Hindi lamang po locally na i-expose yung nakukompromiso ang seguridad ng ating bansa. Even po yung mga foreign perceived foreign threats na pwede pong later on maging problema natin, nakikita po nila yung weaknesses natin. Dapat po, kung ito pong mga ganitong klaseng mga usapin, dapat po we should proceed with extreme caution. Kasi nakasalalay po ang national security natin dito. Opo. Isa rin sa question po, Colonel, is yung paggamit daw po ng 11 days. Well, kahapon, during sa trial naman, napaamin naman ang witness na wala namang masama. Either 60 days ba yan, mga ilang linggo, 11 days, wala naman pong sinasabi talaga doon sa joint memorandum circular. Pero batay po sa karanasan po ninyo, Colonel, kung baga yung paggastos po ninyo ng confidential funds, siguro marami na kayong mga marami na kayong mga information na paano ba ang kalakaran po niyan, Colonel, para sa kabatiran lang po ng ating mga kababayan po? Kasi po, Brother Admar, Brother Jade, rin ako naging budget officer din ako naging controller din ako sa sometime in my previous life. So yung pagliliquidate, yung pong liquidation process, yung ating sa GAA, yung accounting and auditing process natin, nabasa ko po rin yan at nasundan ko po rin yung proseso. Kung mapapansin po natin, itong sinasabi nila na 11 days ginastos was during yung December, December na yun Ano po ba ang December? Ano po ang how do you call this? Importansya o ano yung ng December? December po nagsasara ang accounting books ng ating government. So yan po, yung pong mga pondo na hindi pa liquidated, kailangan po yan ino-obligate na po yan. Hindi po necessarily na-release yung pondo niyan agad-agad. Pero kailangan nyo pong i-obligate. Otherwise, babalik po yan sa National Treasury. At baka sa susunod na taon na magre-request kayo ng pondo for a certain activity, in this case yung confidential funds, baka hindi na kayo bigyan kasi sasabihin hindi nyo naman ginagastos ng tama Hindi nyo na-utilize ng tama kasi hindi nyo nga na-liquidate. So, normal na proseso po yun. Matatawa nga po kayo minsan pag pumunta kayo sa mga government offices pagdating ng Disyembre na bumabaha ng mga documents dyan na for obligation. Yan po yung reality. Hindi naman po kasi sa sinasabi natin na nagmamadali para gamitin sa kung saang bagay na hindi maganda. Hindi po. Meron pong prosesong sinusunod yan. Legal at tamang proseso ng government accounting and auditing. Inihahabol po natin kasi ang purpose po natin na magamit po at ma-utilize yung pondo na yon. Kasi kung hindi po natin yan na ma-utilize, yun nga pong sinasabi ko, baka later on, pagdating ng
susunod na taon sasabihin ng ano, hindi niyo naman na-utilize, hindi niyo naman nagagamit. Baka hindi niyo to kailangan. So bibigay na lang po natin 'yan sa ibang agencies na kakailanganin 'yan. Paano po kung by that time kailangan na talaga ninyo. So ganun po 'yun. Yung proseso na dinadaanan niyan. Opo. Sa tingin niyo po, Colonel, meron po bang obligasyon yung nasa ehekutibo natin, namumuno sa ating ehekutibo, na depensahan yung mga nasa ilalim niya ng mga opisina, considering lalo na dito sa isyong ito? Kasi parang wala tayong narinig or parang bahala na kayo sumagot dyan sa inyong mga, kahit na yung pagtatanong sa paggamit ng mga pseudonym, paggamit ng mga codes, yung paggamit ng sa 11 araw ng confidential funds, wala tayong narinig na talagang may dumipensa. Sa tingin niyo po may obligasyon ba ang ehekutibo po natin? Ang isa lang yata yung narinig ko mismo, yung pinatawag sa pagdinig din noong kine-question itong confidential fund ay itong si dating ombudsman na Martires na binigyang diin niya na kaya nga confidential, Colonel. Opo, kung sa kung obligasyon na ipagtanggol, normal po 'yun. Pero case to case basis, siyempre conditional 'yan. Kung nakikita po natin na mayroong tinatawag na perceived discrepancies, pag-aralan po natin. Tingnan po muna natin. Pero as far as giving your support, especially dun sa mga offices under you, tama po yun. Kung basta po ang pagbibigay po ng tinatawag natin na pagsuporta sa mga subordinate offices under us, dapat po yan binabalanse po natin at tinitingnan po natin kung ano po yung support na nakakailanganin nila. Dito po sa kaso nito, we're talking of confidential or intelligence funds. Kailangan po nating alalayan ito kasi meron po itong component ng ng national security. Medyo sabi ko nga po critical itong usapin. Kung sa suporta at suporta, kailangan pong suportahan. Kailangan pong alalayan. Ngayon, kung may nakikita naman po na discrepancy yung head office na nagawa nakikita siyang discrepancy nagawa yung subordinate, well, meron naman pong proseso at pasagutin po natin ng tama at hayaan po natin silang makasagot. Pero yung pong parang sinasabi natin na targeting, medyo ibang bagay po yun. Dapat po unbiased, dapat po balanse yung pagbigay ng suporta. Opo, last 2 questions na lamang po, Colonel. Kung maalala po natin, umugong din yung pag-question, lalo na ng mga netizen doon sa paggamit ng MOOE ng atin pong Kongreso na ang kanilang pagliliquidate lang ay sa pamamagitan po ng certification. Now ngayon, naririnig natin gaano sila kahigpit dito kay Vice President Sara Duterte. Ano naman po masasabi niyo po ukol dito sa sa usapin naman ng selective justice? Yun na, the exact words, selective justice. At saka, ako po, yung isang maidadagdag ko dyan, Admar, Jade, yung sinasabi natin na yung meron ka bang moral ascendancy to question yung utilization ng funds when you yourselves liquidation by certification. Parang yan gawin natin gawa ko ng analogy para ka bang parang meron kang binili sa tindahan. Tapos nung pinabili ka ng nanay mo, tapos sabi nung nanay mo, anak, asan yung listahan o yung resibo nung pinamili mo? O sasabihin mo lang doon sa nanay mo, hindi, yung binigay mo, kasya yun, tama. Nag-abono pa nga ako Sabihin mong ganun. Na
if you would put it in practice, parang ganun yung nangyayari eh. Wala silang nawawala yung essence ng transparency. Hindi makatotohanan kasi anybody can come up with a certification na ito ginamit ganito, ni-utilize sa ganyan. And then iaano mo lang, i-certify mo lang, sabihin mo lang, oo, tama, ginamit nga sa ganyan yan. Nasan ngayon yung transparency? Tapos nakikita natin ito ngayon na kung busisiin nila, kung siyasatin nila yung napaka what do you call this? Masyadong mabusisi. Talagang iniisa-isa, hinihimay-himay nila. When in fact, it should be them na dapat talaga nating hinihimay-himay. Gagaya nito nangyari sa atin. Ano nangyari na doon sa flood control scam? Kino-question natin itong impeachment na ito, ginagawa natin. Pero ano nangyari doon sa mas malaking problema, which is the flood control scam? Ang laki ng accountability ng ating mga mambabatas dito. Pero nasaan? Anong nangyayari? Ito ginagawa nila, ito personal observation ko to. This impeachment process is just a diversion of a much bigger problem, which is the flood control scam. Lahat tayo ninakawan dito eh. Kaya nga dapat ito ang inuuna nila. Inuuna nilang imbestigahan, inuuna nilang kasuhan. Dapat dito tayo mag-focus, hindi sa kung ano-anong bagay. Hindi po comparing 125 million allegedly na misuse confidential funds to trillions and trillions of maletas of flood control scam. Ano po ba ang mas dapat natin bigyan ng atensyon? Opo. Bilang panghuli na lamang po, Colonel, ano na lang po ang maipapayo ninyo, mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nanonood dito po sa impeachment court? Hindi po ito kagaya talaga ng regular court. Halo-halo po ito. Maaring, sabi nyo nga, may mga theatrics na nangyayari, may mga sariling opinion, may latagan ng mga propaganda. Paano po dapat itanggapin, i-treat, ano ang treatment, paano tanggapin ng mga kababayan natin yung mga information na naririnig at napapanood po nila, Colonel? Sabi nga nila, yun daw mga instant lawyers na tayo eh. Kaya yung mga nag-o-observe at nanonood. Pero tama po na dapat maging mapanuri tayo. We should not be taking everything hook, line, and sinker. Pag-aralan po natin yung pong mga nangyayari ngayon, especially itong impeachment process. Pag-aralan po natin, maging mapanuri po tayo. At buksan po natin yung ating isipan at pag-unawa sa mga pangyayari. At sa akin po, siguro, mas bigyan natin ng focus o atensyon yung mas malaking problema na dinadaanan ng ating sambayanan ngayon, which is yung flood control project. There is no other topic na dapat pinag-uusapan ngayon, kundi yung pong flood control scam na yan. Napakalaki po ng nawala na ninakaw sa atin. Bawat isa sa atin, ninakawan po tayo. Kaya kailangan po, siguro ang focus natin doon sa mas malaking problema. Not this impeachment process. The bigger problem is the flood control scam at yung patuloy na nangyayaring pagnanakaw sa taong bayan ng mga nakaupo ngayon. Yun lamang po. Alright, Colonel, maraming salamat po.